Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nasaktan tayo ng sobra, ay pwedeng maging dahilan yon para matakot na tayo na muling magtiwala at magmahal. Pilit na makukontento sa buhay na mag-isa kahit nakakaramdam ng pangungulila. Ikaw, kapuso, handa ka bang labanan ng takot sa kabila ng walang kasiguraduhan? Dear Papa Dudut, Hi po, just call me Lyra. 34 years old at nagtatrabaho sa isang international finance corporation dito sa Alabang. Hindi na ako mahiling makinig ng music o drama sa radyo dahil may pagka-workaholic po akong tao. Pero na-discover ko itong programa ninyo na Barangay Love Stories nang minsang naabutan ko si Mama na nakikinig ng radyo. At pinag-isipan ko ring mabuti kung dapat ko nga bang ibahagi ang sariling kwento ng buhay ko. Pero bahala na. Kung swertehin man na mapili at mabasa itong sulat ko ay sana ay makapag-iwan po ito ng aral sa inyo. Papadudot, 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Mula na maghiwalay ang mga magulang ko noong nasa college ako na ang tumayong breadwinner sa pamilya. Sakitin kasi si Mama kaya nang makipaghiwalay siya kay Papa ay hindi siya nagkaroon ng chance na makapagtrabaho. Ako ang gumawa ng paraan para mabuhay kami, Papa Dudut. Nagtrabaho po ako habang nag-aaral. Mabuti na nga lang at medyo matalino ako kasi may scholarship ako noong college. At nang makapagtapos ako ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho ng magtrabaho hanggang sa ang mga kapatid ko naman ang makapagtapos ng pag-aaral, Papa Dudut. Uy, Lyra, bakit hindi ka pa nag-aayos ng gamit mo? Hindi pa kasi ako tapos dito sa report na ino-audit ko. Tapos na yung shift natin kaya pwedeng sa Monday mo na lang tapusin yan. Halika na, ayusin mo na yung gamit mo. Naka-overtime ako ngayon, Karil. Ano? Friday na Friday tapos naka-overtime ka pa rin? Ano naman? Wala naman kasi akong ibang planong gawin ngayon. Well, may plano kami ng ibang office mates natin na gumimik. Kaya ang mabuti pa, i-cancel mo na yung overtime mo at sumama ka na lang sa amin. Tinatamad ako, kayo na lang. Tinatamad kang gumimik pero sa overtime sinisipag ka? Ganun talaga. Sayang kasi hindi naman sila palagi nagpapa-overtime dito sa office. Kaya sinasamantala ko na. Ay nako, kaya hindi ka nagkakajowa kasi masyado kang workaholic. Sino ba kasing may sabi na gusto ko magka-jowa? Talaga? Ayaw mo pang magka-jowa? Kahit pa si Rhea naman ligaw sa'yo? O bakit naman nadamay siya sa usapan? Kasi napaka-obvious na may gusto siya sa'yo. Nako, wala ka lang maasar sa akin kaya pati siya dinadamay mo. Basta ayoko magka-jowa, okay? Dagdag problema lang yun sa buhay. Nakaka-stress kaya ang may karelasyon kasi parang palaging limited ang mga kilos nating babae. Kailangan na i-consult pa natin sa kanila yung mga bagay na gusto nating gawin. Kaya madalas, nakakasakal din sila. Uy, hindi ah. Yung ibang jowa naman, hindi nakaka-stress na karelasyon. Lalo na kapag marunong kayong mag-give and take pagdating sa desisyon. Parang yung boyfriend ko, palagi siyang sweet sa akin, saka sinusuportahan niya lahat ng gusto kong gawin. Hindi siya nakakasakal pero nakakabusog siyang magmahal. Yak! Ang corny naman nun. Hoy, grabe ka ha. Wala ka lang love life kaya hindi mo ma-appreciate yung sinasabi ko. Pero hindi ka ba talaga sasama? Kasi naghihintay na sa akin sa labas yung ibang office mate natin. Hindi na. Kailangan ko pang tapusin yung mga ino-audit ko.
Naka-assign na sa pangalan ko kaya kailangan ko na talagang gawin. Sure ka na talaga? 100%? Wala nang bawian? Oo nga. Mag-enjoy na lang kayo dun sa pupuntahan nyo. Okay, sige. Bye! Bye! Ingat kayo. Enjoy! Ay, kulit talaga nun ni Karil kahit kailan. Parang gusto ko ng kape ah. Hi Lyra. Oh, Ryan. Hindi ka pa pala umuwi. Oo, naka-overtime din ako eh. Eto, kape oh. Nung makita ko na nandito ka pa sa station mo, ikinuha na kita sa vending machine. Wow, sakto. Tatayo na nga sana ako para kumuha ng kape. Thank you ah. You're welcome. Parang kinukulit ka na naman ni Karil kanina. Oo, niyayaya niya ako na sumama sa gimmick nila. Alam naman niyang hindi ako mahilig gumimik, pero kinukulit pa rin talaga ako. Ikaw, bakit ka naka-overtime Friday ngayon? Ang dami ko pa rin kasing kailangang tapusin. Pwede mo naman sigurong balikan sa Monday yun. Hindi ka ba niyaya ni na Karil kanina na sumama sa kanila? Kanina pa nila ako sinabihan, pero nagpas ako agad. Kasi hindi rin naman ako mahilig gumimik kagaya nila. Talaga? Oo, bakit? Mukha ba akong gimikero o tambay sa mga bar? Hindi naman. Akala ko lang kasi kagaya ka ng ibang kaopisina natin na kapag Friday, palagi nagmamadaling matapos ang trabaho para makapag-happy hour na. Anyway, salamat ulit dito sa kape ha. Balikan ko muna tong ginagawa ko para matapos na rin ako. Papadudot 5 taon na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko nang makilala ko ang kaopisina naming si Ray Andrew o Rayan for short. Ako ang nag-train sa kanya pagdating sa mga task na kailangan niyang gawin. Pero may pagkasuplada kasi ako, kaya hindi rin kaagad kami naging close. Kinausap ko lamang siya pagdating sa trabaho. Pero kapag walang kinalaman doon ay hindi ko na siya kinikibo pa. Ganon din naman ako sa ibang kaopisina ko kaya ilan lang din ang mga kaklose ko. Pero nang maging regular na si Rayan sa kumpanya at makasama ko sa team ay doon ako nagsimulang maging mabait sa kanya. Papadudod sa training pa lamang ni Rayan ay ramdam ko ng iba ang mga tingin na ginagawa niya sa akin kapag magkasama kami sa isang station. May ilang beses pa nga niya akong binigyan ng libreng kape o merienda. Bilang pasasalamat daw sa pagtitrain ko sa kanya. Pero lahat yon ay hindi ko ginawang big deal lalo na at wala pa sa isip ko noon ang pakikipagrelasyon. Gwapo naman si Rayan, matangkad siya, maputi tapos maganda pa ang biceps na bakat kapag nakasuot siya ng fitted na t-shirt o kaya ay polo shirt. At sa totoo lang papadudot, wala sigurong babayang hindi magkakagusto kapag niligawan niya papadudot. Uy, Lyra, anong balita sa'yo? Ha? Wala namang bago, ganun pa rin. We, walang bago? Oo nga. Ano pang dapat kong isagot sa tanong mo? Kung kayo na ni Rayan. Saan naman galing yan? Eh di sa ibang kaopisina natin. Pero teka nga, mamaya ka na mag-type dyan. Naka-coffee break ka, diba? Tapos nagpapaka-busy ka pa rin dyan sa trabaho. Wala naman kasi akong ibang gagawin. Mamaya mo na nga ituloy yan. Magpahinga ka naman kahit konti. Hi Lyra. Coffee break mo na, di ba? Oo, ikaw din ba? Oo. Eto nga pala. Kinuha kita ng kape sa kamamon. Lapag ko na sa mesa mo ha. Uy, grabe, thank you. Palagi ka na lang may pamerienda sa akin. Alam ko kasi na hindi ka naman aalis dito sa station mo kahit coffee break mo eh. Isa lang ba yung dala mo, Rayan? Oo, pasensya na. Hindi ko kasi alam na nandito ka sa station ni Lyra. Gusto mo ba ikuha rin kita sa vending machine? Ay naku, hindi
na, nakakahiya naman kung babalik ka pa sa pantry para ikuha ako ng merienda. Eh hindi mo naman ako girlfriend. Uy, Karil! Ano ba yung sinasabi mo? Ay, sorry, hindi pa ba kayo magjowa? Akala ko kasi kayo na. Nako, hindi pa. Hindi pa. So malapit na. Karil, puro kalokohan na naman yan lumalabas sa bibig mo. Hindi naman kalokohan yun. Nagtatanong lang ako kasi curious nga. Balik na muna siguro ako sa station ko, Lyra. May gagawin pa rin kasi ako eh. O sige, thank you ulit dito sa merienda. Wala yun. Sige, balik na muna ako sa station ko ha. Bye, Lyra. Bye! Sige, Karil. See you! So ano? Naliligaw na nga si Rean? Bet mo na? Mahal mo na? Grabe, lakas makatito boy ng mga tanong mo ah. Sabi ko nga kanina, curious lang ako. Kaya sana sagutin mo na ng diretso para hindi ka na masyadong pinagchichismisan dito sa office natin. Hindi ko boyfriend si Rean, okay? Pero nanliligaw na siya. Hindi? Eh bakit parang hindi ka naman sigurado? Ewan ko. May mga sweet gesture kasi siya na hindi ko alam kung bibigyan ko na ba ng meaning o ano. Kung kami nga ng mga kaopisina yung dalawa, binibigyan na ng ibig sabihin ng mga ginagawa ni Rean eh. Siyempre dapat ikaw rin. Girl, trainee pa lang yang si Rean. Alam na ng lahat dito na may crush siya sa'yo. Ang tanong dyan, kapag ba nanligaw na siya sa'yo, may pag-asa ba? O bakit natameme ka na dyan? Hindi ko rin kasi alam ang isasagot ko. Oo, hindi lang naman, napakasimple. Saka Lyra, wala na sa kalendaryong edad mo. Hihintayin mo pa bang bumingo card ka bago ka pumasok sa isang relasyon? Ay, ewan ko. Ano ba kasing pumipigil sa'yo? Yung totoo, kwento mo na sa akin para naman mag-gets kita. Natatakot lang kasi ako. Natatakot ka saan? Natatakot akong pumasok sa relasyon. Tapos magaya lang din ako kay mama na ilang beses sinayaan ang sarili niyang masaktan nang dahil lang sa pagmamahal niya kay papa noon. Natatakot akong magmahal at masaktan lang sa huli. Kaya hanggat pwede pinipigilan kong sarili ko. Alam mo, parte ng buhay ang masaktan. Kaya dapat ano man ang mangyari, handa kang sumaya o mabigo. Kasi ang mahalaga naman doon, sinubukan mo at wala kang pinalampas. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas nararamdaman ko yung mga ginagawang espesyal ni Rean para sa akin. Lalo na nga nang medyo maging close na kaming dalawa, Papa Dudut. Mas napapadalas ang pagbibigay niya ng kape sa akin lalo na at alam niyang mahilig ako sa kape. Hinihintay niya rin ako na mag-break time para sabay na kaming kumain. Kaya naman madalas kaming tuksuhin ng mga katrabaho namin. Dahil sa mga simple sweet gesture niya, ay doon ako unti-unting nagkagusto kay Rean, Papa Dudut. Pero pinigilan ko ang nararamdaman ko na yon dahil takot po akong pumasok sa isang relasyon. Takot ako na magtiwala at magmahal ng lalaki. Tapos magagaya lamang ako sa mama ko na ilang beses sinaktan ni Papa. Battered wife kasi si Mama. Saksi ako kung paano siya murahin at saktan ni Papa physically lalo na kapag nakakainom po ito ng alak. Kung hindi pa ma-ospital si Mama ay hindi siya tuluyang makikipaghiwalay kay Papa. Dahil ako ang panganay, ako ang nakasaksi sa lahat, Papa Dudut. At nadala ko ang takot na magtiwala sa mga lalaki hanggang tumanda na nga ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan nagkasakit ako at ilang araw na hindi nakapasok, Papa Dudut. Dinalaw ako ni Rean sa bahay na may dalang mga prutas. Doon siya nakilala ni Mama at nakakwentuhan. Doon na nga rin siya nag-dinner at nang makaalis siya ng bahay ay kinausap ako ni Mama tungkol kay Rean. Tinanong niya kung nanliligaw daw ba ito sa akin at sinabi ko naman na hindi. Mabait daw na lalaki si Rean at kahit saglit lang silang nagkausap ay naramdaman niya raw ang sincerity nito. Sinabi ko na wala pa sa isipan ko ang pakikipagrelasyon at tinanong ni Mama kung si Papa raw ba ang kadahilanan. Kung yung
Takot ko raw ba dahil sa nasaksihan ko na relasyon at pagsasama nila ang pumipigil sa akin na magtiwala at magmahal. Hindi kaagad ako nakasagot pero sa huli inamin ko na oo, yon ang dahilan. Pinayuhan ako ni Mama na sana'y huwag ko nang dalhin ang takot na yon, Papa Dudut. Lalo na at nagkaayos na sila ni Papa. Hindi man sila nagkabalikan ay nagkaroon naman daw sila ng maayos na closure. Napatawad na ni Mama si Papa. Kaya sana raw ay maging ganun din ako, Papa Dudut. May mga oras naman na nagkikita kami ni Papa ilang taon pagkatapos nilang maghiwalay ni Mama. Dinadalaw niya kami sa bahay ng mga kapatid ko pero hindi na ako naging close pa sa kanya. Iba kasi ang takot na iniwan niya sa akin, Papa Dudut. Naging civil na lamang ang pakikitungo ko sa kanya. Nang lumalim pa ang friendship namin ni Rean at nauwi na nga sa panliligaw niya ay nakwento ko na rin sa kanya ang tungkol sa trauma ko sa pagsasama ng mga magulang ko. At nangako siya na kahit kailan ay hindi mauuwi sa ganon ang magiging relasyon namin kung magkataon, Papa Dudut. Upo muna tayo dun. Sige, napagod na rin ako maglakad. Dito tayo para hindi masyadong mainit. Ay, nakaupo rin. Napagod ka ba? Medyo, pero nag-enjoy naman ako sa mga ginawa natin. Yung pagrenta natin ng bike kanina para makapag-ikot dito sa oval, pagdaan sa simbahan, pagkain ng ihaw hanggang sa paglalakad natin papunta dito sa park habang inuubos tong cotton candy na binili natin. Nakakatuwa nga eh. Para akong bumalik sa pagkabata ko. Ikaw naman kasi, puro ka trabaho. Yun lang kasi ang alam kong gawin mula na maging breadwinner ako ng pamilya namin. Pero di ba tapos na rin namang mag-aral yung mga kapatid mo? Oo, yung sumunod nga sa akin may asawa at isang anak na. Buti hindi ka kinukulit sa inyo na alam mo na, mag-asawa, ganun. Palagi nila akong kinukulit, lalo na kapag may family gathering kami. Sa side kasi ni Mama, ako yung pinakapanganay na apo. Kaya palagi akong hinahanapan ng boyfriend kapag nakikita ako ni Lola. Pareho pala tayo. Kasi palagi rin ako tinutokso kapag may family gathering kami. Ang tagal ko na raw kasing walang pinapakilala na girlfriend sa kanila. At excited na raw sila sa magiging apo nila sa akin. Wala pa nga akong asawa tapos hahanapan kaagad ako ng apo. Ganun talagang matatanda. Gusto nila makita na magiging apo nila habang malakas pa sila. Lyra, may tanong lang ako. Ano yun? Nararamdaman mo ba na gusto kita? Nasamit naman ako dito sa cotton candy na kinakain ko. Buti na lang mabilis matunaw sa bibig. Naku, sorry. Nabigla ba kita? Etong buko juice oh. Sige, akin na. Salamat. Ano nga ulit yung tanong mo? Kung nararamdaman mo na gusto kita. Oo. Kasi hindi mo naman siguro ako yayayain na lumabas tayo kung hindi mo ako gusto. So, ibig sabihin ba ng pagsama mo sa akin ngayon, gusto mo rin ako? Uy, grabe. Masyadong assuming ah. Hindi ba pwedeng gusto ko lang ding lumabas at mag-enjoy kasi matagal-tagal ko na rin hindi nagagawa to? Nagbibiro lang naman ako. Pero thank you kasi binigyan mo ako ng time ngayon. Kahit alam ko na hindi ka mahilig mamasyal, nandito ka. Sinamahan mo ako. Masaya ka rin namang kasama at kausap. Pero hindi ibig sabihin nun may gusto na ako sa'yo ah. Alam ko, hindi rin naman ako nagmamadali. Gusto ko rin na mas makilala natin ang isa't isa para maramdaman mo na seryoso ako sa'yo. Lyra, hindi to pambobola ha. Unang beses pa lang kita makita. Kahit sinusupladahan mo ako nun. Alam ko na gusto na kita. Rean, sa totoo lang, hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Siguro kasi bago sa akin lahat to eh. Nakwento ko naman na dati na
Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Kaya hindi ko alam kung hanggang kailan ka maghihintay para maging handa ako. Okay lang, naiintindihan ko. Basta ang mahalaga, gagawin ko lahat para mapatunayan sa'yo at sa mga taong nakapaligid sa'yo na seryoso talaga ako sa nararamdaman ko para sa'yo, Lyra. Papa Dudut, habang mas nakikilala ko si Rean ay mas nararamdaman ko ang sincerity niya. Hindi lang kasi ako ang niligawan niya kung hindi pati na ang buong pamilya ko. Kapag walang pasok sa trabaho ay pumupunta siya sa bahay para makipagkwentuhan kay mama o makipagbanding sa mga kapatid ko. Madalas din na may dala na siyang pagkain o sa mismong kusina namin siya nagluluto. Tuwang-tuwa nga si mama kasi nakakapagbanding sila sa kusina. At natutuwa rin ako na makita kung paano siya naging close sa pamilya ko. Kaya naman tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya. Papa Dudut, sinagot ko ang panliligaw ni Rean noong magkasama kami sa isang park. May dala akong 2 cupcake at binigay ko sa kanya para buksan niya. Nakasulat sa icing ng 2 cupcake ang tigisang letrang O, na kapag pinagdikit ay mabubuo ang salitang oo. Grabe ang tuwa niya noon at halos magsisigaw siyang naluluha sa park na yon. Kung hindi ko pa siya natatawang sinaway ay hindi siya hihinto sa ginagawa niya. Sa mga sumunod na linggo at buwan ay pinakita ni Rean sa akin kung gaano niya ako kamahal, Papa Dudut. Mas naging sweet pa siya at may effort. Ang tuwan-tuwa rin si Mama nang malaman niya na sa wakas ay sinagot ko na si Rean. Kaya lang ay na-force to resign si Rean sa kumpanya namin dahil may nakaaway siya na kaopisina namin. Medyo malayo ang kumpanyang nilipatan niya kaya naging bihira na sa isang linggo ang pagkikita naming dalawa, Papa Dudut. Nakauwi rin sa wakas. Grabe ang traffic. Asan ba yung susi ko? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Nagulat naman ako sa Rean. Anong ginagawa mo rito sa labas ng gate namin? Ang tanong ko ang sagutin mo. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Nag-chat naman ako sa iyo kanina na may max overtime sa opisina. Kaya eto, late na ako nakarating dito sa bahay. Bakit hindi ka na nagre-reply sa mga text ko? Na-empty bat na kasi cellphone ko at wala rin akong dalang charger. Hindi ka man lang nanghiram kay Carilo sa ibang kaopisina mo? Busy kaming lahat doon kanina kasi nga tinatapos namin mga trabaho kaya wala na akong oras para manghiram ng charger. May oras ka na makipaglandian sa iba pero yung mag-effort na ma-replyan ako, wala. Ano ba sinasabi mo, Rean? Tama talaga siguro yung hinala ko na kaya nawawalan ka na ng oras sa akin kasi may iba ka nang nilalandi. Saan mo ba napulot yung mga sinasabi mo? Walang ganon! Busy lang ako buong araw sa trabaho kaya hindi kita masyadong nare-replyan. Bakit ba ganyan ka mag-isip sa akin? Kasi alam ko ang takbo ng utak niyo mga babae. Malingat lang kami na boyfriend niyo, gagawa na kayo agad ng kalokohan. Ganyan ba talaga kababang tingin mo sa akin? Grabe ka naman pala mag-isip. Alam mo, mabuti pa umuwi ka na kasi gusto ko na rin magpahinga. Sandali lang! Kinakausap pa kita eh! Aray, Rean! Bastos ka! Nasasaktan ako, ano ba? Pagod ako! 4 na oras ako nag-overtime sa trabaho tapos pag-iisipan mo pa ako ng ganyan? Paano hindi ako mag-iisip ng kung ano? Ang simple-simple mag-reply pero di mo nagawa. Hindi lang ako nagka-reply, nagagalit ka kagad! Ano ba klaseng relasyon to? 24/7 na dapat updated tayo sa isa't isa? Kung ganun ang setup ang gusto mo, pues sorry pero hindi ko kaya! Umuwi ka na dahil gusto ko na talaga magpahinga! Bitawan mo sabi ako eh! Oh, ayan. Lyra, sorry. Hindi ko sinasadya. Namiss lang naman kita. Kaya nga ganito ako ngayon. Sorry na. Sorry talaga. Gusto ko na magpahinga. Papasok na ako sa loob. Lyra, please. Patawarin mo na ako. Ayokong matapos ang gabing to na hindi tayo nagkakaayos. Alam ko naman na mali ako kaya nagsusorry na ako ngayon.
Ano bang gusto mong gawin ko? Lumuhod dito sa harap mo? Umiyak? Magmakaawa sa'yo? Ano? Sabihin mo sa akin, gagawin ko. Patawarin mo lang ako, please. Oh, ito, luluhod na ako. Sige na. Tumayo ka na dyan. Okay na tayo. Talaga? Pinapatawad mo na ako? Oo. Sorry talaga, Lyra. Sorry kung nasaktan kita. Hindi na mauulit yun. Promise. Sige. Gusto mo bang pumasok sa loob para magkape saglit? Pero di ba pagod ka at gusto mo nang magpahinga? Ayos lang naman sa akin. Para at least makapagkwentuhan tayo saglit bago ako matulog. Ano, tara? O sige, ako na magbubukas ng gate. Papadudot nang maging kami ni Rean ay napansin ko na mabilis palang uminit ang ulo niya sa maliliit na bagay. Kaya siya napaaway sa isang kaopisina namin kasi nakita niya na natapunan nito ng kape ang bag ko. Nagsorry naman yung kaopisina naming lalaki pero kwenelyuhan pa rin siya ni Rean. Hindi pa doon natapos ang gulo at nagawa siyang suntukin ni Rean. Dahilan para mapatawag silang pareho sa HR office. Nag-file ng complaint ang kaopisina namin at binigyan na lamang ng option si Rean na mag-resign para hindi siya magkaroon ng masamang record sa kumpanya. Papadudot na kasanayan ko nang madalas kaming magkasama ni Rean. Lalo na nga at mahigit 1 taon kaming naging magkatrabaho. Kaya naman nang malipat siya ng ibang kumpanya ay nami-miss ko yung mga oras na magkasama kaming magla-lunch break, magkakape o lalabas ng opisina. Mula din noon ay madalas na ang pagtawag at pagte-text niya sa akin. Kaya lang papadudot kapag hindi ako nakakapag-reply kaagad ay naiinis siya at mainit na kaagad ang ulo niya. Kapag nagkataong sinagot ko naman ang tawag niya ay siguradong magkakagulo na, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot napansin ko ang biglaang pagbabago ng ugali ni Rean habang tumatagal. Sanay ako na palagi siyang malambing at kalmado kapag kasama ko o kausap sa cellphone. Pero malate lamang ako ng kaunti sa date namin ay galit na kaagad siya sa buong oras na magkasama kami. Hindi na rin siya madalas na pumupunta sa bahay namin kapag wala kaming pasok sa trabaho. Gusto niya na lumabas na kaming dalawa lamang ang magkasama. Pero ang pinakaayaw ko sa pagbabago ng ugali niya ay yung pagiging seloso niya. Palagi niyang sinasabi na siguro raw may iba akong kasamang lalaki kaya hindi kaagad ako nakakasagot sa mga tawag niya. Na baka raw may iba nang pumoporma sa akin sa opisina namin kaya parang nanlalamig na ako sa kanya. Hindi naman talaga ako ang nagbago. Si Rean ang nagbago. At hindi ko alam kung saan niya kinukuha ang ideya na pwede ko siyang iwanan at ipagpalit sa iba. Pakiramdam ko tuloy noon ay unti-unti nang nawala yung Rean na una kong minahal at nakilala, papadudot. Tapos ka na mag-lunch? Oo, nandito na ako sa station ko. Ano nang ginagawa mo ngayon? Nakaupo lang habang kausap ka. Hindi nakabukas Facebook mo sa computer mo? Hindi kasi alam mo naman na bawal yun dito sa opisina. Marami namang gumagawa nun kahit alam nilang bawal eh. Hindi ako ganon at alam mo yun. Kapag bawal dito sa opisina, hindi ko talaga ginagawa. Okay, fine. Huwag ka na magalit. Nagtatanong lang naman ako. Alam ko naman kasi kung saan papunta yung tinatanong mo. Wala akong ibang kinakausap o chinachat na lalaki kung yun ang nasa isip mo, okay? Wala akong sinasabing ganyan. Pero yun ang nasa isip mo. Hindi ah. Ay, o sige na. Babalik na rin ako sa loob ng office kasi matatapos na rin lunch break ko.
Marami pa akong tatapusing trabaho. Okay, sige. I love you. I love you too. Ay, grabe. Sobrang nabusog ako sa kinain kong lechon kawali at chop suey. Buti na lang maaga pa at may time pa ako mag-Facebook dito sa computer ko. Ay, Oh, lalim nun na. Anong problema? wala naman. Wala naman pero munti ka nang lumabas sa bibig mo yung bituka mo sa lalim ng buntong hininga mo. Parang I want to. Ano ba yun? Sabihin mo na kasi sa akin. Sige, hindi na ako mag-Facebook dito sa PC ko at makikinig na lang ako sa'yo. Wala nga yun. Sige na, magpaka-busy ka na lang dyan. Paano ako magpapakabisi kung binibitin mo ako sa kwento mo? Huhulaan ko na lang. Si Rhea na naman yan, no? Ay, oo eh. Sabi ni. Ano na naman bang problema sa kanya? Sa totoo lang kasi, madalas hindi ko na siya masyadong nagigets. Habang tumatagal, parang nagiging paranoid na siya sa relasyon naming dalawa. Paano paranoid? Palagi niya akong pinag-iisipan na may kinakausap na ibang lalaki. Time to time gusto niya, ina-update ko siya sa mga ginagawa ko at nagagalit kaagad siya kapag may nakita siyang lalaki na nagla-like ng mga post ko sa Facebook. Ang masama pa doon, ako yung inaaway niya. Never ka namang nagloko sa relasyon ninyo? Bakit siya nag-iisip ng ganyan? Hindi ko nga alam kung saan niya hinuhugot yung mga pinag-iisip niyang yun sa akin. Kinausap mo na ba siya tungkol dyan? Oo, ilang beses na. Ilang beses na nga rin kami nag-away pero sa huli, siya rin naman na nagsosorry. Okay lang naman sa akin kasi alam mo naman na mabilis ako magpatawad. Ang ayoko lang kasi, yung paulit-ulit na nangyayari sa relasyon naming dalawa. Mahal mo pa ba siya? Oo naman, mahal ko pa si Rhean. Hindi ko naman pilit na ayusin ang relasyon namin kung hindi ko na siya mahal. Pero nahihirapan ka na, di ba? Ay, Lyra, ikaw na ang nagsabi noon na ayaw mong maging kagaya ng mama mo na minsang nagpakamartir sa pagmamahal. Hindi ko naman pinapayo na hiwalayan mo na si Rhean. Pero pag-isipan mo sanang mabuti yung mga desisyon na ginagawa mo. Hindi pwede na paulit-ulit kang nagpapatawad pero paulit-ulit ka rin namang nahihirapan at nasasaktan. Papadudot, nung una akala ko ay naninibago lamang si Rhean sa sitwasyon namin na magkaiba na kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Na nasanay kasi kami na madalas magkasama kaya nagsimulang mag-iba ang ugali niya. Kaya lang kasi habang tumatagal ay nagiging mabigat na rin ang mga salitang binibitawan niya sa akin. Napagsasalitaan niya ako ng masasakit at hindi magandang bagay lalo na kapag nagagalit siya. Sinasabi niya na kaya raw siguro ramdam niyang nanlalamig na ako sa relasyon namin dahil nangangati na ako na palitan siya. Na malandi raw akong babae at hindi na ako kontento sa kanya. Minsan kapag napupuno na ako at umiiyak ay magsosorry na siya sa akin. Sasabihin niya na mainit lang daw ang ulo niya, na pagod lang daw siya at kung ano pang dahilan. Kaya niya nasabi ang mga bagay na yon. Ilang beses ko siyang pinagbigyan at pinatawad. Tinanggap ang mga paliwanag at pagsosorry niya. Kahit na ang dami ko nang nakikitang red flags sa kanya. Pilit ko pa rin inaayos ang relasyon namin, mahal ko kasi siya. Kaya hindi ko siya mabitawan noon, Papa Dudut. Kumusta ng pakiramdam mo? mas okay na kaysa kahapon. Mabuti naman. Kasi nag-alala ako sa ilang araw na hindi mo pagpasok sa trabaho. Akala ko nga COVID na. Buti na lang nag-negative ang antigen test ko nung isang araw. Ikaw naman kasi masyado kang babad sa trabaho eh. Ang dami rin kasi nating overtime nito mga nakaraang linggo. Tambak ang mga report na kailangang i-audit. Pero pwede ka namang mag-pass muna sa overtime. Lalo na kapag alam mong pagod at puyat ka na. O kapag pinaparamdam na sa'yo ng katawan mo na hindi mo na kaya. Nahihiya kasi ako kapag mandatory yung overtime. Lalo na tenured quality analyst ako. Ayan tayo eh, nahihiya ka sa mga boss pero sa katawan mo hindi. Konting pahinga lang naman ang kailangan ko. Baka sa Monday makapasok na ako sa opisina. Basta wag mong pipilitin na pumasok kung hindi mo pa kaya, okay?
Baka mamaya ikaw ang bawian ng katawan mo. Oo, salamat sa paalala, Karil. Teka lang, may kumakatok sa pinto. Buti andiyan ka lang sa sala nakahiga. Oo nga buti narinig ko. Titingnan ko lang kung sino ha. Okay, maglilinis na lang din muna ako ng kwarto. Bye! Bye! Oh, Rean, ang aga mo naman napadalaw. May sakit ka, di ba? Kaya dumalaw ako. Hindi nakalak ang gate nyo kaya pumasok na rin ako. May dala nga pala akong lugaw dito. Salamat. Halika, pasok ka. Doon tayo sa dining table para malagay ko sa mangkok yung dala mong lugaw. Mas okay na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi to COVID. Nag-negative ang result ng antigen test na ginawa sa akin nung isang araw. Kaya sa Monday, baka pwede na akong pumasok ulit sa trabaho. Tinatawagan kita kanina bago ako kumatok sa pinto nyo. Bakit hindi kita makontak? Kausap ko kasi si Karil kanina. Siya yung sumalo ng mga report na kailangan ko i-audit sa opisina. Nangumusta lang. Tapos sinabi niya rin sa akin na, Si Karil ba talaga ang kausap mo, yung bago mo? Aray, Rean! Nasasaktan ako, bitiwan mong braso ko! Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinong kausap mo kanina? Si Karil nga! Huwag ka na nga magsinungaling sa akin. Sino ba talagang kausap mo? Sabihin mo na! Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Bakit ko naman gagawin yun? Kasi alam ko, nakatingkati ka nang ipagpalit ako sa ibang lalaki. Rean, ayan ka na naman! Wala nga akong ibang lalaki kaya bitawan mo ng braso ko kasi nasasaktan na talaga ako! Umamin ka na, Lyra. May kausap kang ibang lalaki sa cellphone kanina kaya nung tumawag ako, busy ang line mo. Kung gusto mo, kunin mo sa salang cellphone ko. I-check mo ang call history para matahimik ka na dyan. Huwag mo akong inuuto. Sigurado ako na na-delete mo na sa phone mo yung mga tawag nyo ng lalaki mo. Doon ka naman magaling, di ba? Ang magtago ng mga kalokohan na ginagawa mo. Alam mo, Rean, pagod na ako sa'yo. Paulit-ulit ka na lang ganyan. Hindi ka ba nagsasawang pag-isipan ako ng masama kahit wala naman talaga akong maling ginagawa? Walang mali. Talaga? Eh bakit nakikipaglandian ka pa sa lalaki nag-comment sa isang picture mo? Nag-thank you lang ako kasi binati niya ako nung birthday ko. Napakakitid talaga ng utak mo. Tsaka binlock ko na yung dating kaklase ko na yun, di ba? Kasi pinablock mo na siya sa akin. O tapos ngayon, ano bang gusto mong gawin ko, ha? I-block lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook? Huwag na ako mag-social media? Ikaw na lang ang kausapin ko kada minuto ng buhay ko? Rhea, nakakasakal ka na! Alam mo ba yon? Nakakasakal ka na! Papadudot, napansin din ni Mama noon ang pagbabago ni Rean. Dati kasi kapag pumupunta ito sa bahay ay palagi nagtatagal si Rean, lalo na kapag nagkwekwentuhan sila. Pero sa ilang buwan na lumipas ay halos pagbati na lang ang ginagawa nito sa kanila ng mga kapatid ko. Hindi na gusto ni Rean ang nagtatagal sa bahay namin. Minsan din ay nakita ni Mama na nagtatalo kami ni Rean sa may gate. Yun ang time na pinuntahan niya ako sa bahay para awayin. Dahil nagsiselo siya sa dati kong kaklaseng lalaki na nag-comment sa picture ko sa Facebook. Nag-thank you lang ako pagkatapos niya akong batiin ng happy birthday. Pero sinabi kaagad ni Rean na nakipaglandian ako sa lalaki na yon. Dumating pa sa point na gusto niyang i-block ko na ang lalaki hanggang sa bigla na lamang niya akong sinigawan. Doon na lumabas ng bahay si Mama para itanong kung bakit nag-aaway kaming dalawa. Nag-deny naman ako at sumagot na wala kaming problema, Papa Dudut. Nang makalis si Rean, pagkatapos naming magkaayos ay kinausap ako ni Mama at kinumusta ang relasyon naming dalawa. Nagsinungaling ako at sinabing ayos lang ang lahat. Ang sabi ni Mama, sana raw ay matuto akong bumitaw kapag ramdam ko na masyado ng mabigat ang mga nangyayari. Papa Dudut, ganon pala yon. Kahit nasasaktan ka na at nabibigatan sa sitwasyon, hindi ka basta makakabitaw lalo na kapag sobrang mahal mo na ang isang tao. Kasi physically, mentally at emotionally, ilang beses na akong nasaktan ni Rean. May mga oras na nakakaladkad niya ako kapag nagagalit siya, minumura ako sa tawag at mini-message ng masasakit na mga salita. Pero lahat yon ay tiniis ko kasi mahal ko siya. At umasa ako na magiging maayos pa rin ang lahat.
Pero may mga bagay talaga na dapat sa umpisa pa lamang ay binibitawan na natin. Papadudot na uwi sa pisikal na sakitan ng pag-aaway namin ni Rhea ng araw na yon. Naalala ko pa na sinabi ko sa kanyang nakikipaghiwalay na ako dahil pagod na ako sa ugali niya. Tinalikuran ko na siya pero bigla niyang hinablot ang buhok ko kasunod ang malakas na sampal na nagpadilim sa paningin ko. Nagising na lamang ako na nasa ospital na ako at masakit ang ulo ko. Nasa tabi ko noon si mama na halos maiyak nang makitang gising na ako. Nawalan pala ako ng malay matapos akong masampal ng malakas ni Rean. Sa sobrang lakas ng puwersa ng sampal niya ay tumama ang ulo ko sa pader. Si Rean Pangaraw ang nagdala sa akin sa ospital nang makita nitong dumugo ang ulo ko. Kaagad niya ring tinawagan sina mama para puntahan ako. Naging maayos naman kaagad ang kalagayan ko at nakalabas ng ospital. Nang makauwi ako sa bahay, nasa labas si Rean umiiyak habang humihingi ng tawad sa akin, Papa Dudut. Kinausap ko siya ng maayos kahit gusto na siyang paalisin ni na mama. Sinabi ko kay Rean na kaya ko siyang patawarin pero sa pagkakataon na yon, kailangan niya na akong palayain. Ilang beses pa siyang nagmakaawa, umiyak at humingi ng isang pagkakataon para sa relasyon namin. Pero ayoko na. Pagod na ako. Pagod na akong makita ang sitwasyon na kinasadlakan ni mama noon sa sarili ko habang magkarelasyon kami ni Rean. Kaya ako naman ang nakiusap sa kanya, nakiusap na palayain na niya ako. Sa huli, Papa Dudut, ay nagkaroon kami ng maayos na closure ni Rean at natanggap niya rin ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Ang sabi ko noon ay ayokong maging kagaya ni mama. Pero kapag talagang nandun ka na sa sitwasyon na yon ay mabubulag ka na lamang at mamamanhid sa sakit dahil sa pagmamahal na nararamdaman mo. Pero okay na rin yon. Ang mahalaga ngayon, mas natuto na akong ingatan, piliin at mas pahalagahan ang sarili ko. Maraming salamat po sa oras para mabasa itong sulat ko, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lyra. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong kayang tiisin kapag nakaramdam tayo ng tunay na pagmamahal. Kasama na doon ang sakit at pighati na dinudulot sa atin ng taong mahal natin. Ikaw, kapuso, hanggang kailan mo mamahalin ang tao na awa na lamang ang nararamdaman para sa iyo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Just call me Dorothy, 32 years old, at nagtatrabaho sa isang travel agency sa Caloocan. Hindi ko matandaan kung kailan ako nagsimulang makinig sa programa ninyo, basta ang alam ko, madalas akong umiiyak dahil sa mga kwentong binabasa ninyo, Papa Dudut. Hindi man ako nakaka-relate sa mga kwentong yon ay malakas naman ang impact sa akin, lalo na kapag ang tampok ay kwento ng pag-iibigan. Papa Dudut, meron akong kasintahan noon na itago na lang natin sa pangalang Omeng. Nagkakilala kami dahil sa isang building lamang kami noon nagtatrabaho. Madalas kaming nagkakasabay sa elevator hanggang sa nagkakangitian na kami at nagbabatian. Hindi nga nagtagal ay niyaya niya akong kumain sa labas at doon na nga nagsimula na ligawan niya ako. Gwapo siya at kahit na hindi katangkaran ay malakas naman ang datingan niya.
At dahil mabait naman siya at ma-effort sa panliligaw ay sinagot ko na rin siya kaagad, Papa Dudut. Nakita ko kasi ang effort niya dahil kahit lumipat siya ng trabaho at sa ibang building na siya nag-oopisina noon ay palagi niya para akong dinadaanan sa building namin bago siya umuwi. Gusto niya raw na araw-araw kaming magkasama. Wow, babe! Ang bango naman ng naamoy kong ulam. Mabuti naman at nakauwi ka na, Beb. Hindi kasi masyadong traffic kaya maaga ako nakauwi ngayon. Mabuti pala at maaga rin ako nagluto. Upo ka na dyan, maghahain na ako. Ayun na yung ulam sa lamesa kaya mga plato at kubertos na lang ang kukunin ko. Ah, sige, babe. Eto ang plato mo, Beb. Ang macho naman ng boyfriend ko sa suot niyang apron. Nakakagigil tuloy itong mga muscle mo. Papisil nga ako. Mamaya ka namang gigil sa akin kapag nasa kwarto na tayo. Kaya kumain ka na dyan para may lakas ka kapag magkasama na tayo sa kama. Dadamihan ko talaga ang kain kasi mukhang masarap talaga tong niluto mo. Sana nga magustuhan mo. Alam ko na paborito mo yung chicken curry eh. Eto, titikman ko na kasi nagugutom na rin ako. Ay naku, Beb. Nakakainis ka. Bakit? Hindi ba masarap? Hindi mo nagustuhan? Ayun na nga eh. Sobrang sarap. Mas masarap na tong luto mo kaysa sa chicken curry na niluto ko dati para sa'yo. Talaga? Nagustuhan mo? Oo, sobrang sarap talaga. Paano ka ba naging magaling magluto, ha? Ewan. Hindi naman ako masyadong magaling, Beb. Anong hindi? Noong nakaraan lang pinagluto mo ako ng pesto pasta. Tapos kahapon nagluto ka naman ng kare-kare. Tapos ito, sobrang sarap ng chicken curry mo. Ano ba talagang sikreto mo? Bakit ang galing mo nang magluto? Wala akong sikreto. Alam mo naman lahat, sinasabi ko sa'yo. Nagluluto rin naman ako pero hindi ganito kasarap. Wala naman akong ibang nilalagay na kakaiba sa mga niluluto ko. Sinusunod ko lang yung mga napapanood ko sa internet. Sinusunod ko rin naman yun ah. Pati nga yung mga nababasa ko sa cookbook na binibili ko. Pero iba talagang lasa nitong sayo. Siguro kasi may halong pagmamahal ang pagluluto ko. At dahil ikaw ang nag-iisang babae na laman ng puso ko, ikaw talaga ang target na pasayahin ng mga pagkaing niluluto ko. Ang corny nun, Beb ha. Grabe. Yun naman kasi ang totoo. Ikaw lang ang nag-iisang mahal ko, Beb. Sus! Pinapakinig mo lang ako eh. Pero thank you, Beb. Kasi palagi mo na lang akong binubusog ng masasarap na pagkain tsaka ng pagmamahal mo. Minsan nga, nahihiya na ako sa'yo eh. Kasi napakamaasikaso mo sa akin palagi. Gusto ko naman yung ginagawa ko na yun. Responsibilidad ko yun bilang boyfriend mo. Grabe naman. Hindi pa nga tayo mag-asawa. Grabe na yung pag-asikaso na ginagawa mo sa akin. Anong sinasabi mo na hindi pa tayo mag-asawa? Parang gano'n na rin yung setup natin, Beb. Kahit hindi pa tayo kasal, para sa akin, asawa na kita. Kasi ikaw na yung babae na nakikita kong makakasama ko habang buhay. Papadudot doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi ng iba na mas makikilala natin ang isang tao kapag nakasama na natin sila sa iisang bubong. Doon ko kasi nakita na mas sweet itong si Omeng. Sa aming dalawa, mas masipag siya sa mga gawaing bahay lalo na pagdating sa pagluluto. Hindi naman siya maselan pagdating sa kalinisan pero gusto niya raw na palagi akong pinaglilingkuran, Papa Dudut. Gusto niya na maramdaman ko na ako ay prinsesa ng buhay niya. Nakakatuwa at nakakakilig kasi hindi ko yon naranasan sa mga dating nakarelasyon ko. Kaya naman mas lalo ko siyang minahal sa bawat araw na magkasama kami sa bahay, Papa Dudut. Kahit na dumating sa point na magkaiba na ang schedule namin sa trabaho dahil pang umaga ako at naging panggabi siya ay palagi pa rin siyang gumagawa ng paraan para magkaroon kami ng quality time. Sinisigurado niya na may pagkain
na aabutan ako sa bahay kapag nakauwi na ako. At bago ako umalis ay may nakahanda na rin na pagkain sa refrigerator na babaunin ko naman sa trabaho. Siya rin ang madalas na naglalaba at namamalengke. Ang ginagawa ko na lang talaga ay magtiklop ng mga damit at magwalis-walis sa loob ng bahay, Papa Dudut. Anong oras na ba? 2:00 pa lang pala ng madaling araw. Ngayon pa ako nakaramdam ng uhaw. Teka, nasan si Oming? Baka nasa banyo lang yun. Makabangon na nga muna. Oh, nasa sala pala si Oming. Sinong kausap niya sa cellphone at parang pabulong pa siya kung magsalita? Malapitan nga. Promise, babawi talaga ako sa'yo. Magdadala ako ng maraming pagkain dyan para syempre hindi tayo magutom. Alam ko naman kasi na mauubos ang energy nating dalawa. Grabe, excited na talaga ako makita ka, honey. Ngayon pa lang, nanggigigil na ako sa'yo kasi… Walang yaka, Omeng! Sino yung kausap mo, ha? Sino yan? Sino yan, ha? Aray! Dorothy! Tumigil ka nga sa paggampas sa akin! Sabihin mo muna kung sino yung kausap mo sa cellphone mo! May pahani-hani ka pa? Sino yan, Omeng? Ha? Sino? Sino? Aray! Sabi nang tumigil ka eh! Kung hindi, sasamahin ka sa akin! Bakit? Sasaktan mo ko? Ha? Ha? Sasaktan mo ko? Sige! Sige, sampalin mo ko! Oh, ano ha? Ha? Sampalin mo na ako! Pwede ba, Dorothy? Tumigil ka nga! Nakakahiya sa mga kapitbahay! Madaling araw na tapos ang lakas-lakas ng boses mo! Mas nakakahiya yung ginagawa mo na may nilalandi kang ibang babae! Habang natutulog ako sa kama natin! Ano ba yung sinasabi mo? Wala akong nilalanding ibang babae! Bakit honey ang tawag mo dun sa kausap mo? Tapos sinasabihan mo pa siya na nanggigigil ka sa kanya? Di ba? Ano? Magsalita ka! Nagkamali ka lang ng rinig! Manahimik ka na! Talaga? Akala mo ba hindi ko napapansin yung mga kakaiba na kinikilos mo? Yung pagtatago mo ng cellphone mo kapag may nagchat-chat sa'yo? Yung pagpapalit mo ng password ang hindi ko alam? Bakit? Lahat na lang ba ng bagay kailangan kong ipaalam sa'yo? Para naman tinatanggalan mo na ako ng privacy. Oo, girlfriend kita. Pero hindi ibig sabihin nun, panghihimasukan mo na ang lahat ng bagay sa buhay ko. Alam ko naman na wala akong karapatan sa ibang gamit mo kasi girlfriend mo lang ako. Pero sana naman, irespeto mo ako bilang karelasyon mo. Hindi yung ganito na nilaloko mo ako. Masyado ka kasing praning. Wala naman akong ginagawang masama. Talaga? Sige nga, patingin nga ng cellphone mo. Oh, bakit mo titingnan ang cellphone ko? Dahil gusto ko lang makita yung pangalan ng kausap mo kanina lang. Kaya akin na yung cellphone mo. Ayoko. Ibigay mo sa akin yung cellphone mo. Ibigay mo sa akin yan, Omeng. Uy, sinabi ng ayoko. Akin na sabi! Bitiwan mo ang cellphone ko. Sabi ng ayoko nga. Bitiwan mo na to, Dorothy. Bitiwan mo na kasi baka Yan! Ayun na nga bang sinasabi ko eh. Nahulog na sa sahig yung cellphone ko. Kita mo, basag na yung LCD. Ayaw na tuloy bumukas. Kasalanan mo to eh. Sorry. Alam mo, napapansin ko na masyado ka ng pakialamera sa mga gamit ko. Siguro dapat maghiwalay muna tayo. Ha? Teka, Omeng. Huwag naman ganon. Hindi ko naman sinasadya na masira yung cellphone mo eh. Nakakasakal ka na kasi. Kaya ang mabuti pa, maghiwalay na lang talaga muna tayo. Papadudot nung una akala ko talaga ay sobrang swerte ko kay Omeng. Sa ilang buwan kasi ng pagsasama namin sa isang bahay ay wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi puro kabutihan at kalambingan niya. May mga oras nga na nagigilty ako kasi hindi ako nakakabawi sa kanya. Kumbaga palaging siya yung mas nagpaparamdam ng pagmamahal niya sa akin. Pero hindi nga nagtagal ay napansin ko na may nagbabago sa kanya. Unti-unting nababawasan yung pagiging sweet niya sa akin.
Inisip ko nga noong una na baka madalas lamang siyang pagod sa trabaho dahil kaka-promote niya lang din, pero nagsimula na rin siyang kumilos ng kakaiba. Iniba niya ang password ng cellphone niya. Nalaman ko yon nang hiramin ko ang cellphone niya para magpasa ng picture sa cellphone. Hindi gumana ang in-enter kong password niya na alam ko. Tapos nagulat pa si Omeng nang makita niyang hawak ko ang cellphone niya. Nang sabihin ko na magpapasa lamang ako ng picture ay kinuha niya saglit ang cellphone niya at in-enter niya ang password sa paraan na hindi ko yon makikita. Papa Dudut, madalas ko ring mapansin na parang patago siya kung mag-text o mag-chat. Tapos napapadalas din ang overtime niya sa trabaho. Kahit pareho kaming pang-umaga ay hindi na kami madalas na nakikita sa bahay. Mga bagay yon na pilit kong pinagsawalang bahala dahil malaki talaga ang tiwala ko noon kay Omeng. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko po akalain na darating ako sa point na mahuhuli ko si Omeng na may ginagawang kalokohan. Sobrang sakit noon sa akin na para bang dinudurog ang puso ko. Malaki na kasi ang tiwalang ibinigay ko kay Omeng at napakalaki na rin ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Kaya naman ang sabihin niya na tapusin na lang ang lahat sa aming dalawa ay para akong biglang natauhan. At naisip ko na hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. At doon nga ako nag-decide na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ako pa talaga ang nakiusap na ayusin na lang namin ang pagtatalo na yon, pero humingi rin naman siya ng sorry sa akin. Hindi siya umamin sa panloloko niya sa akin, pero sinabi niya na iiwasan niya nang uminit ang ulo niya sa akin. Naisip ko na lang noon na lahat naman kasi pwedeng magkamali at matukso, hindi ba? Kahit sino man sa atin ay pwedeng makagawa ng kasalanan at walang perpekto pagdating sa relasyon. Kaya bakit ko ipagdadamot ang second chance para sa aming dalawa? Mula nga noon ay hindi ko na nakita pa si Omeng na may ibang kinakausap sa bagong cellphone niya. Pero hindi ko pa rin alam ang password ng cellphone niya. Inisip ko na hindi ko na kailangang gawing big deal yon dahil kahit magkarelasyon kami, dapat ay may privacy pa rin siya sa mga sariling gamit niya kasama na ang social media, Papa Dudut. Nagluluto ka? Oo, spaghetti sauce. Isusunod ko naman yung fried chicken pagkatapos nito. Aalis ka na ba? Ooy, baka kasi matraffic ako. May malapit namang bake shop dyan, di ba? Doon ka na lang bumili ng cake. Cake? Para saan? Ito naman, kunwari pa hindi alam. Ano bang meron? Beb, ano ba? Huwag ka nga mang good time dyan. Pagod na ako magluto dito ha. Ang mabuti pa, umorder na lang tayo ng cake online para hindi ka na lumabas. Teka, hindi ko gets. Ano ba kasing meron? Seryoso? Hindi mo talaga alam? Magtatanong ba ako kung alam ko? Bakit ka alis kung hindi mo alam ang okasyon ngayon? Kasi papasok ako sa opisina. Sinabi ko naman sa'yo kagabi na may rest day overtime kami ngayon, di ba? Oo nga, pero akala ko joke lang yun. Akala ko ginugood time mo lang ako. Bakit naman kita good time? Ano ba talaga kasing okasyon ngayon? Sabihin mo na sa akin. Talaga bang hindi mo natatandaan? Oo nga, ano bang meron? Mansari ba natin o ano? Birthday ko lang naman ngayon. Hala, hindi nga. Seryoso ba yan? Ngayon na ba yung birthday mo? Gusto mo ba na kunin ko pa yung birth certificate ko para makita mo na ngayon talaga yung birthday ko? Hindi, sorry. Nawala lang talaga sa isip ko. Akala ko naman nagbibiro ka lang nung sinabi mo na may pasok ka sa trabaho ngayon. Yun pala, iiwanan mo talaga ako sa birthday ko. Nagluto pa naman ako para hindi na tayo umorder ng mga pagkain. Babe, sorry na. Nawala lang talaga sa isip ko. Babawi na lang ako pag uwi ko bukas. Bukas ka pa makakauwi? Di ba pang umaga na rin ang schedule mo ngayon?
May max overtime kasi kami ngayon sa trabaho, kaya baka malalim na ang gabi kapag natapos ang shift ko. Mahirapan pa akong bumiyahe pa uwi, kaya sa sleeping quarter na lang ako matutulog. Ano ba naman yan? Kala ko pa naman magkasama tayo buong araw. Pasensya ka na talaga, babe. Pero kailangan ko na talagang umalis. Pakis na ako. Mwah! Babawi na lang talaga ako pag uwi ko, promise. Bye! Okay na siguro tong spaghetti sauce. Hindi ko natitikman. Mukhang ako na lang din naman ang kakain ito eh. Tao po! Dorothy! Parang boss Dorothy, ni Andrea nandiyan ka yun ba? ah. Teka, Tapo! buksan ko nga yung pinto. Happy birthday, Beshi! Ay, sabi ko na nga ba ikaw yan eh. May dala akong cake! Yung favorite mo na strawberry shortcake! Salamat. Halika, pasok ka. Oh, lapag ko na dito sa mesa tong cake ha. Bakit naman birthday na birthday mo? Pang Semana Santa yung mukha mo. Eh kasi, pumasok sa trabaho si Oming. Hala, talaga? Nagtrabaho pa siya kahit birthday mo ngayon? Kala ko nga, ginugood time niya lang ako na may trabaho siya. Yun pala, totoo yung sinabi niya na may rest day overtime sila. Oh, bakit ka naiiyak? Pakiramdam ko hindi na talaga ako mahal ni Oming eh. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Ang laki ng pinagbago niya mula nung bago pa lang kaming nagsasama. Ibang-iba na siya sa Oming na nakilala ko dati. Andrea, natatakot kasi ako. Natatakot ako na baka bigla na lang siya makipaghiwalay sa akin eh. Ay, Tatapatin na kita ha. Ramdam ko na nahihirapan ka na talaga. Nakukwento mo naman sa akin na nanlalamig na si Oming sa relasyon yung dalawa. Ikaw ba? Ayos lang ba talaga sa'yo na magstay ka sa relasyon na ikaw lang ang nagmamahal? Kasi kung ako tatanungin mo, parang hindi na worth it yung pinaglalaban mo ngayon para sa relasyon yung dalawa. Kaya siguro pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo na pagtitiis sa kanya. Papadudot napaisip na rin po ako sa mga sinabi ng kaibigan kong si Andrea. Sa totoo lang ay malaki talaga ang nagbago kay Omeng. Bumaliktad na nga ang sitwasyon naming dalawa. Ako na ang mas sweet sa aming dalawa at hindi na siya masyadong nag-aasikaso ng mga gawaing bahay at minsan ay parabang hindi ko na siya masyadong maramdaman bilang boyfriend. Kasi palagi na lamang siyang wala sa bahay. Alam niyo yung tipo na kahit nagsasama na kaming dalawa ay parang nagiging estranghero na kami sa isa't isa. Ang hirap lang kasi ng mga panahon na yon ay sobra na yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Ando na ako sa point na parabang hindi na ako mabubuhay nang hindi siya kasama. Binuo ko na yung future ko na siya na ang mapapangasawa ko at tatay ng magiging mga anak ko. Ang dami ko na pong plano sa isipan ko, Papa Dudut. Kaya kahit nahihirapan ako ay pinilit ko pa rin paniwalain ang sarili ko na wala namang kaming problema. Wala na kaming problema pa ng boyfriend kong si Omeng, Papa Dudut. Mga bagay na nasa isipan ko lamang. tanghali na pala. Teka, totoo ba itong nakikita ko? Nagluluto ka, Beb? Oo, babe. Hindi ka na nanaginip. Upo ka na dyan. Patapos na ako dito sa niluluto kong fried rice. Sige. Oh, eto na yung fried rice. Ayan, kompleto na ang almusal natin. Oo nga eh. Kumpleto talaga kasi may pandesal, fried hotdog, tosino, tsaka itlog pa. At binilan din kita ng paborito mong soy milk. Saan ka nakabili nito? Diyan lang sa malapit na grocery. Sinabay ko nung bumili ako ng pandesal kanina. Ah, kanina mo lang pala binili. Hindi ko to nakita sa ref kagabi eh.
Gusto kasi kitang sorpresahin ng breakfast ngayon. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Pero teka, hindi ba dapat may pasok ka ngayon sa trabaho? Nag-file ako ng isang araw na vacation leave kasi ilang araw na rin ako naka-rest day overtime. Buti naman at naisipan mong gawin yan. Nag-aalala na rin kasi ako eh. Alam mo, ilang araw ka na rin puyat kasi nga panay cancel ang mga rest day nyo nung nakaraan. Kaya nga hindi na tuloy kita nakakasama ng matagal. Naiintindihan ko naman yon, Beb. Trabaho yan eh. Mahirap pagselosa ng trabaho kasi alam ko matatalo lang ako sa huli. At alam mo rin naman kung bakit ako nagpapakapagod sa trabaho, di ba? Para sa future nating dalawa. Gusto ko makaipon para makapagpakasal na tayo. Oh, umiiyak ka ba, Beb? Hindi Umiiyak ka eh. Bakit? May masakit ba sa'yo? May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Wala to, Beb. Parang ewan to. Bakit ka nga umiiyak? Kasi namiss ko to. Namiss kita. Ha? Lagi naman tayo nagkikita dito sa bahay, di ba? Oo nga, pero parang hindi na tayo magkasama. Parang ang layo natin sa isa't isa. Sorry, Beb. Alam mo naman na naging busy lang talaga ako sa trabaho. Lalo na at peak season namin ngayon. Naiintindihan ko naman, Beb. Naiintindihan ko yun, promise. Bakit umiiyak ka pa rin? Kasi sa totoo lang, natatakot ako eh. Natatakot ako na mawala ka sa akin. Bakit naman ako mawawala sa'yo? Ewan ko. Baka kasi dumating yung araw na sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Na gusto mo na makipaghiwalay sa akin. Ay, akin na yung kamay mo. Hindi mangyayari ang nasa isip mo, okay? Kahit kailan, hindi kita iiwan. Hindi mo ako ipagpapalit sa iba? Hindi. Kasi ikaw lang ang mahal ko. Ay, sorry kung minsan nag-aaway tayo. Pero panghawakan mo yung promise ko sa'yo na wala na akong ibang babae na mamahalin maliban sa'yo, Dorothy. Papa Dudut, gabi-gabi ko talagang ipinagdarasal na sana ay maging maayos na ulit ang relasyon namin ni Omeng. Kapag umaalis na siya ng bahay ay hindi ko pumapigilan ang sarili ko na maiyak. Kahit nga sa trabaho ay naiiyak din ako. Palaging tinatanong ni Andrea kung bakit ako umiiyak. Pero sinasabi ko na wala lang yon. Alam ko naman kasi na alam niyang tungkol lang din kay Omeng ang mga pagluha ko. Sa totoo lang kasi ay natatakot na talaga ako noon na bigla na lamang siyang makipaghiwalay sa akin. Baka marinig ko mula sa kanya mga salitang hindi na niya ako mahal. Na kailangan na naming tapusin ang lahat sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang mawala siya sa akin. Pero nang umaga na yon, pakiramdam ko ay pinakinggan ng Diyos ang mga pinagdarasal ko na tungkol kay Omeng. Kaya nga hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na maiyak. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko talaga ay tuluyan ng magiging maayos ang relasyon naming dalawa ni Omeng. Akala ko ay nagbago na siya at tumigil na sa mga kalokohan o pambababae na ginagawa niya. Kaya lang sa kasamaang palad ay muli kong naramdaman na parang niloloko niya ako. May isang beses kasi na habang naliligo siya ay naiwan niyang nakabukas ang cellphone niya. Alam kong mali pero nakialam ako. At hindi nga ako nagkamali sa nararamdaman ko. Kasi nabasa ko mismo sa cellphone niya ang mga chat niya sa iba't ibang mga babae. Sinabi niya na wala raw siyang girlfriend, na seryoso raw siya sa panliligaw sa mga ito at kung ano-ano pang mga pambobola. Sobrang sakit, Papa Dudut, pakiramdam ko noon ay sasabog na ang puso ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko na maiyak at maingat kong binalik ang cellphone ni Omeng sa kinakalagyan nito. Nang matapos ang paliligo ni Omeng, inasikaso ko pa siya noon hanggang sa makalis na siya para pumasok sa trabaho. At nang maiwan na ako mag-isa ay doon ako tuluyang naiyak.
Pero kinimkim ko ang lahat na yon at nagbulag-bulagan. Hindi ko sinabi sa kanya na alam ko nang nambabae siya, Papa Dudut. Pinaniwala ko ang sarili ko na sa huli naman ay ako pa rin ang pipiliin at mamahalin ni Omeng, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Oh, bakit gising ka pa? Ako ang una nagtanong, di ba? Tsaka teka, bakit umialak ka? Nag-inuman lang kami saglit ng mga katrabaho ko. Gumimik pala kayo. Bakit hindi ka man lang nag-text o kaya tumawag sa akin? Bakit ba ang dami mong sinasabi? Kasi kanina pa ako tawag ng tawag at text ng text sa'yo pero hindi mo sinasagot at hindi ka nag-reply kahit isang beses sa akin. Pasensya na, nakalimutan ko mag-check ng cellphone eh. Saan ka ba kasi talaga galing? Nag-inuman nga lang kami ng mga katrabaho ko sa malapit na bar dito. Birthday kasi nung isa sa kanila kaya hindi na ako nakatanggi pa nung mag-iya silang uminom kami. Ah, ganun. Buti pa yung mga katrabaho mo na yon na sasamahan mo sa birthday nila. Samantalang ako nung birthday ko, nakalimutan mo na nga, tapos umalis ka pa dito sa bahay. Eto na naman tayo, Dorothy. 2 buwan nang nakakalipas nung mag-birthday ka. Hindi ka pa ba nakaka-move on talaga? Paano ako makaka-move on? Mas pinili kitang makasama kaysa umuwi ako sa bahay ng nanay ko, tapos lalayasan mo lang pala ako? Pwede ba? Nakakairita ka na. Ikaw ang nakakairita! Kasi palagi ka nalang ganyan eh. Uuwi ka ng laseng tapos magbibigay ka pa ng iba't ibang dahilan. Nung nakaraan, birthday ng supervisor nyo. Tapos birthday ng kabatch mo sa trabaho. Tapos ngayon, nag-birthday na naman yung katrabaho mo. Aba, ang saya naman pala sa opisina ninyo, no? Palaging may painom at laging may nagba-birthday. Eh ano bang pakialam mo kung umuwi ako ng nakainom? Hindi naman ako nangihingi ng panggastos sa'yo ah. Hindi nga, pero may pakialam ako kasi asawa mo lang naman ako. Dapat pinapaalam mo sa akin kung nasa ang lupalop ka ng mundo para hindi ako nag-aalala sa'yo, Omeng. Correction, Dorothy. Girlfriend lang kita at hindi pa kita asawa. Nagsasama lang tayo dito sa bahay ko. Pero hindi pa tayo kasal. Kaya wala kang karapatan na bantayan ang bawat galaw ko. Dahil bahay ko pa rin to. O di aalis na lang ako. Total parang ibang tao na rin naman ang tingin mo sa akin eh. Eh di umalis ka. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo lahat ng gusto mo. Ganun na lang yon? Ayos lang sa'yo na maghiwalay na tayong dalawa? Ayan ka na naman sa kadramahan mo. Pwede ba? Pagod ako ngayon. Kaya tigilan mo na ako. Wala akong oras sa katoksikan mo. Bakit di ka mag-audition sa GMA? Baka makuha kang artista doon. Galing mong magdrama eh. Hindi ako nagdadrama, Omeng. Para ka namang tanga kausap eh. Tinatanong kita kung gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin. Wala naman akong sinasabi na nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Kaya tumigil ka na. Pero kung gusto mo nang umalis dito sa bahay ko, bahala ka. Basta ako, magpapahinga ako at ayoko nang maingay. Kaya isara mo na yung bunganga mo. Papa Dudut, alam ko na parang harap-harapan na akong niloloko noon ni Omeng. Masyado na akong nagpapakatanga sa kanya. Kaya lang, anong magagawa ko? Mahal ko siya at ayoko siyang mawala sa akin. Hindi ko kakayanin na maghiwalay kaming dalawa. Kaya naman sa tuwing aawayin ko siya at magkakahamunan ng hiwalayan, ay doon ako tumitiklo, Papa Dudut. Kasi hindi ko na talaga ma-imagine ang buhay ko nang hindi siya kasama. Ako yung palaging gumagawa ng paraan para magkaayos kaming dalawa at kinabukasan ay pinagluluto ko pa siya noon at naglalambing ako sa kanya na para bang walang nangyari. Kunwari ay ayos na sa akin ang lahat basta uuwi pa rin siya sa bahay namin. Literal akong nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan, Papa Dudut. Kahit nagigising ako dahil sa mga pabulong na pakikipag-usap niya sa cellphone sa labas ng kwarto. Hindi ko na siya inaway. Kahit nakikita ko na may nakaka-chat sa cellphone niya na babae ay hindi na ako nag-usisa pa. Kahit nararamdaman ko na parang nawawala na ang respeto niya sa akin at sa relasyon namin ay ayos lang sa akin.
Kahit ang gusto ko lang talaga noon ay makasama ko siya. Kaya lang, ang pagiging martir pala ay hindi pwedeng pang matagalan. Dahil sa mismong anniversary namin ni Omeng ay may pinadalang picture sa akin sa messenger si Andrea kung saan ay may kahalikan na babae sa isang resto bar, ang boyfriend kong si Omeng, Papa Dudut. Naku, Dorothy! Sinasabi ko na sa'yo hiwalayin mo na yung walang iyang Omeng na yan Hindi ko kaya, Andrea. Anong hindi mo kaya? Huwag mo sabihin na pagkatapos mong makita yung mga picture na sinend ko sa messenger mo, gugustuhin mo pa talagang maayos ang relasyon yung dalawa. Alam ko naman kasi na pastime lang niya yun. Ako pa rin ang mahal niya. So okay lang sa'yo na may ibang babae siyang hinahalikan at niyayakap, ganon? Dorothy naman, maawa ka sa sarili mo. Hindi naman kasi madaling makipaghiwalay sa kanya, Andrea. Sinabi ko naman sa'yo na sobrang mahal ko na si Omeng, di ba? Pero hindi yung dahilan para hayaan mo ang sarili mo na paulit-ulit na masaktan ng ganyan. Andrea, sigurado naman ako na kapag pinapili ko si Omeng, ako pa rin ang pipiliin niya. Wow naman, Dorothy! Masokista ka ba talaga? Gusto mo talaga yung sinasaktan ka no? Pwede ba? Maawa ka naman sana sa sarili mo. Umayos ka na at huwag mo nang tanggalan ng respeto yung sarili mo. Huwag kang magpakatanga ng paulit-ulit. Alam ko na masakit yung mga sinasabi ko, pero kaibigan mo ko. At ayoko sinasaktan ka ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo deserve ang isang cheater na kagaya ni Omeng, kaya please lang. Hiwalayan mo na siya. Bahala na. Bahala na mamaya kapag nagkausap kaming dalawa. Sige na, Andrea. Ibababa ko na itong tawag. Salamat ulit. Balitaan mo ako mamaya ha. Antayin ko tawag mo. Bye. Okay, bye. Beb, kumain ka na ba? May dala akong iniyaw na liempo dito. Hindi pa. Ikaw ba, kumain ka na ba? Oo, pero pinag-take out kita ng iniyaw na liempo sa leche flan. Teka, ipaghahain kita. Saan mo naman tinake out yan? Dun sa ano? Sa restaurant na kinainan namin ng mga katrabaho ko kanina. Talaga? Sino naman kasama mo doon? Kakasabi ko lang, di ba? Yung mga katrabaho ko nga. Ang sweet niyo naman pala ng katrabaho mo, no? Naglilips to lips pa talaga kayo? Pwede ba, Dorothy? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Inuwian na nga kita ng pagkain tapos nang bibwisit ka pa. Ikaw ang buwisit, Omeng! Buwisit ka sa buhay ko! Ay, ito na naman tayo. Magdadrama ka na naman. Omeng! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit kailangan mo akong paulit-ulit na saktan ng ganito? Hindi na talaga kita naiintindihan. Diretsuhin mo na lang kasi ko kung ano man yung pinagdadadrama mo dyan. Itong picture na to na may kahalikan ka lang naman na ibang babae. Ano? Sa tingin mo, pagdadrama pa rin ang ginagawa ko ngayon? Sa tingin mo, wala talagang kwenta tong iniiyak ko? Wala talagang kwenta. Kasi wala lang yan. Side chick ko lang yan, Dorothy. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko eh. Ikaw lang. Wala nang iba. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit kailangan mo pa makipaghalikan sa ibang babae? Bakit kailangan mo pa akong lokohin ng paulit-ulit? Oh, Meng! Wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin ka! Kahit alam kong nilaloko mo lang ako, tiniis ko lahat yun! Nagbulag-bulagan ako, nagbingi-bingihan ako! Pero kasi nakakapagod na eh! Nakakapagod ang magpakatanga sa'yo! Kung pagod ka na, edi maghiwalay na lang tayo. Ang dami mong sinasabi. Hindi mo na kailangan sabihin yan dahil makikipaghiwalay na talaga ako sa'yo. Tapusin na natin lahat to, Omeng! Ayoko na! Pagod na talaga ako!
Papadudot, pinaghandaan ko talaga ang anniversary namin ni Omeng. Nagluto ako ng mga paborito niyang pagkain kagaya ng ginataang hipon, fried tilapia at nag-order din ako ng cake. Naglagay pa ako ng mga decoration sa pader para sa espesyal na araw na yon. Naghanda rin ako ng regalo na t-shirt para sa kanya. Ang hindi ko lang talaga napaghandaan noon ay ang mangyayari na akala ko ay masayang gabi sa pagitan naming dalawa. Alam ko naman na may mali rin talaga sa akin, Papa Dudut, kasi hinayaan ko lamang si Omeng sa mga gusto niyang gawin. Alam ko nang niloko niya ako pero pilit pa rin akong nagpanggap na walang alam. Ginawa ko ang paraan na alam ko para hindi niya ako iwanan. Tinis ko ang lahat ng sakit para lamang hindi matapos ang relasyon naming dalawa. Okay lang sa akin na may kahati ako basta alam ko na sa akin pa rin siya uuwi. Pero kagaya ng nabanggit ko kanina, lahat ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Lalo na kapag sobrang sakit na. Kasi noong nakita ko yung picture na sinend sa akin ni Andrea sa messenger, ay hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na maiyak, Papa Dudut. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko noon ay parang gusto ko nang saktan ng pisikal ang sarili ko. Kasi hinayaan ko na saktan ako ng ibang tao ng paulit-ulit. Kaya naman bigla na lamang akong natauhan. Doon ko naisip na bakit nga ba ako nagpapakababa para lamang sa isang lalaki na hindi marunong magpahalaga at rumespeto sa akin. Papadudot, aaminin ko na may parte sa sarili ko noon ang gustong maayos ang relasyon namin ni Omeng. Ayoko pa talaga siyang mawala pero pinilit kong labanan ang nararamdaman ko na yon. Kasi na-realize ko na bakit ko ba pinipilit na magkaayos kami kung hindi na rin naman niya kayang respetuhin ako. Bakit pilit ko pang pinagsisiksikan ang sarili ko sa kanya? Bakit hinahayaan ko pa na saktan niya ako? At alam niyo kung ano ang nakakatawang nangyari ng gabi na yon. Nang pumasok na ako sa kwarto para mag-impake, sumunod siya sa akin at siya naman ang nakiusap na huwag ako makipaghiwalay sa kanya. Mahirap ang desisyon na ginawa ko na yon, Papa Dudut. Ang hirap kalabanin ng sarili kong nararamdaman. Pero masaya ako kasi sa wakas ay nagawa ko ng pangatawanan ang desisyon ko, Papa Dudut, at piliin ang sarili ko. Tuluyan na nga akong umalis sa bahay ni Omeng, dala ang ilan sa mga importanteng gamit ko. Wala naman akong napundar doon kaya hindi mabigat ang mga gamit na kailangan kong dalhin. May ilang araw at linggo niya pa akong sinubukan na suyuin. Pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ko pati na rin sa apartment namin ni Andrea pero hindi na ako nakipagbalikan pa sa kanya. Ganon pala yon, Papa Dudut. Pwede tayong maging manhid sa sobrang sakit na nararamdaman natin. Kasi yon ang nangyari sa akin. Nagawa ko kaagad na mag-move on mula kay Omeng. Ngayon nga na ilang taon nang nakakalipas mula nang mangyari yon ay natatawa na lamang ako kapag naaalala ko ang naging kwento naming dalawa. At kung paano ko pinili na maging masokista sa pag-ibig. Para lamang hindi matapos ang relasyon naming dalawa. Pagkatapos ng naging relasyon namin ay nangako ako na lagi ko nang pipiliin ang sarili ko kesa sa ibang tao. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa oras na nilaan ninyo para mabasa itong sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dorothy. Barangay Love Stories. Love stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.